Dadako na mga kapatid sa pag-aaral po ng salita ng ating Panginoon. Inaanyayahan ko po kayong lahat na makibukas po sa akin sa aklat po ng Juan. At sa mga oras po na ito ay tayo po ay nasa kabanatang 12 na. Ang mga talata po ay 12 hanggang 11. Juan, ang kabanata po ay 12, mga talatang 12 hanggang 11. Verse 12, Nang kinabukasan, ang isang malaking karamihan na nagsiparoon sa pista, pagkabalita nila na si Jesus ay dumarating sa Jerusalem, ay nagsikuha ng mga palapa ng mga puno ng palma at nagsilabas na sumalubong sa kanya na nagsisigawan, Hosana! Mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon, sa makatuwid bagay ang hari ng Israel. At si Jesus, pagkasumpong sa isang batang asno, ay sumakay doon gaya ng nasusulat, Huwag kang matakot, anak na babae ng Siyon, narito ang iyong hari ay pumaparito na nakasakay sa isang anak ng asno. Ang mga bagay na ito ay hindi napag-unawa ng kanyang mga alagad sa pasimula, ngunit nang si Jesus ay maluwalhati na, ay sa kanila naalala na ang mga bagay na ito ay sinulat tungkol sa kanya at kanilang ginawa ang mga bagay na ito sa kaniya. Ang karamihan ngang kasama niya nang tawagin niya si Lazaro mula sa libingan ay siya'y ibangon sa mga patay ay siyang nangagpapatotoo. Dahil dito rin naman ay karamihan ay nagsiyaon at sumalubong sa kanya sapagkat nabalitaan nila na siyang gumagawa ng tandang ito. Ang mga Fariseo nga'y nangagsa-usapan, tingnan ninyo kung paano kayo'y walang anumang ikapanaig. Narito, ang sanlibutan ay sumusunod sa Kanya. Mga minamahal, mga kapatid, ito po ang makapangyarihang salita ng ating pong Panginoong Diyos. Ang mapagkumbabang hari. Isa po sa inaabangan ng mga tao sa tuwing nagta-travel abroad, ang presidente ng Estados Unidos ay ang malaki at eleganteng eroplanong sinasakyan po nito na kilala po sa tawag na Air Force One. Narinig niyo na po ba yung sasakyan na yon? Na alam po na isa pelikula pa po yun, yung eroplanong Air Force One. So ayon po sa www.whitehouse.gov, website po ito ng opisina ng Presidente ng United States. Ang eroplano pong ito ay may kakayanang mag-refuel habang lumilipad po sa himpapawid. Ganun po siya ka-high-tech. At napaka-secure din po ng sasakyan o eroplano pong ito mula sa mga atake o banta ng kaaway mula sa labas, sapagkat kailangan po nila yung gawin, sapagkat ang nakasakay po dito ay ang unang pamilya ng isa sa pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo. Ang loob po nito ay napaka-komportable at presentable. In fact, na-curious po ako kagabi, nag-research ako sa YouTube, tiningnan ko yung ilang mga report or documentary tungkol sa itsura ng Air Force One sa loob po nito, at nakita ko na napakaganda po ng mga facilities. Nasasabi po nating state of the art facilities ang loob ng Air Force One na sasakyan ng presidente. At maluwag din po ang loob ng eroplano pong ito, kung saan ang nakasakay po ay pwedeng ma-enjoy yung 4,000 square feet of floor space on 3 levels. Ganun po siya kalaki. At nakapulo po dito ang extensive suite para sa presidente ng United States, lavatory, at nung tiningnan ko sa YouTube, meron pa ditong kusina sa loob. At hindi lang basta-basta kusina, talaga kusina ng mga pinaglulutuan ng mga chef. Imagine niyo, merong ganon sa loob ng isang eroplano. At meron din pong conference room kung saan nagmi-meeting po ang mga matutaas na opisyal kung sila po ay kailangan mag-travel abroad. At ito rin pong room na ito ay pwedeng pagmulan kung kailangan pong i-address ng presidente ng United States ang bansang Amerika o ang buong mundo. So ganun siya katindi, no?
And in fact, mga kapatid, meron din po itong clinic sa loob kung saan palaging mayroong doktor na naka-duty para i-attend yung mga medical needs ng presidente ng United States na sa ngayon ay si Donald Trump. Sa tuwing siya po ay mayroong medical condition na kailangan pong tingnan ng doktor. At kapag naman po tinignan nyo ang panlabas na anyo ng eroplano pong ito, makikita nyo po ang napakalaking tatak ng sagisag ng presidente ng Amerika, kaya hindi po maitatanggi, mga kapatid, na the moment na makita po ng mga tao yung eroplanong ito ay talagang makikita nila na napaka-importante, makapangyarihan at lubos na ginagalang ang presidente ng United States na nasa loob ng nasabi po nating eroplano. Masasabi po natin, mga kapatid at mga minamahal, na karapat dapat po ang sasakyan ito sa pinakamakapangyarihang leader ng isa sa pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo, namely ang United States of America. Pero mga kapatid, kung titingnan niyo po yung binasa nating talata kanina, mga talata kanina sa Biblia, ibang-iba po ang senaryo pagdating po sa ating Panginoong Hesukristo. Gaya po ng nabasa natin, siya po ay nakasakay sa isa pong maliit na asno. Nung siya po ay pumasok sa Jerusalem, na hindi siya nakasakay sa isang makisig na kabayo pandigma. Napansin niyo po ba yun? At o kaya naman po isang karwahe na pwede sa mga hari. Napaka-simple po, napakapayak at mapagkumbaba ang pagpasok ng hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon sa Jerusalem. Ibang-iba po sa tuwing merong dumadating na makapangyarihang leader mula sa iba't ibang bansa. At tingnan niyo ho, mga kapatid, hindi lang siya isang leader ng isang bansa. Kung titingnan natin ang banal na kasulatan, siya ang hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Yet napaka-simple, napakapayak at napaka-humble ng kanyang entrance sa Jerusalem. Ginawa po ng ating Panginoong Hesus ang ganitong pagpasok, hindi dahil sa wala po siyang kakayanan. Maalala po ninyo noong panahon pong ito na napakasikat na ng ating Panginoong Hesukristo, marami na pong mga Hudyo na tinitingnan po siyang isang leader na pwedeng magpalaya sa kanila mula sa pananakop ng Roman Empire. So pwede po siyang mag-request sa mga humahanga sa kanya na baka naman pwedeng bigyan ninyo ko ng magarang karwahe at maraming kabayo nang sa gayon ay maganda-ganda naman ang aking pagpasok sa Jerusalem. Pwede po niyang gawin yon, mga kapatid. O kung gugustuhin po niya, ay pwede din po niyang isubo yung mga anghel niya sa langit at isakay siya sa isang makalangit na karwahe na napaliligiran ng mga hukbong pandigma ng mga anghel sa kanyang pagpasok sa Jerusalem. Ngunit mga kapatid at mga minamahal, sa talata pong ating pinag-aaralan ngayon, nakita ho natin na hindi niya ito ginawa. Bakit po? Maaaring tinatanong po ninyo. Dahil po meron siyang gustong ituro sa atin. Una, na siya po ang Mesiyas o Kristo na pinopesiya sa lumang tipan, gaya na makikita niyo po sa ilang mga sandali lamang. Kaya po niya piniling sumakay sa asno ay para tuparin ang propesiya tungkol sa kanya. Upang mapatunayan na siya ang Kristo, upang mapatunayan na siya ang Mesiyas na matagal na pong hinihintay ng bayang Israel. Pangalawa, ay upang ipakita sa atin ang isang leader na dapat po nating hangaan, tularan, at asahan, mga kapatid. Kaya naman po yung main truth na gusto ko pong ituro sa inyo sa sermon pong ito ngayong umaga ay si Jesus bilang ating mapagkumbabang hari ay karapat dapat nating hangaan, tularan, at asahan. So, gusto ko pong i-take note po ninyo yan, yung main truth na yan. Ito po yung pinakadiin ng ating sermon ngayong umaga. Si Jesus bilang ating mapagkumbabang hari ay karapat dapat nating hangaan, tularan, at asahan. Ganyan po yung makikita natin sa mga talatang ating pinag-aaralan sa umaga pong ito, mga kapatid, na hinati ko lamang po sa tatlong bahagi. Sa unang bahagi po, nakikita natin ang mainit na pagsalubong sa mapagkumbabang hari in verses 12 to 13. Mainit na pagsalubong
sa mapagkumbabang hari. Pangalawa pong bahagi, makikita natin in verses 14 to 16, ang pagpasok ng mapagkumbabang hari. And then sa panghuling bahagi po ng ating pangangaral na talatang ito, makikita po natin in verses 17 to 19 ay ang pagsikat ng mapagkumbabang hari. So tatlong bahagi lang mga kapatid ang gusto kong iwan sa inyo sa umagang ito. Ang mainit na pagsalubong sa mapagkumbabang hari, ang pagpasok ng mapagkumbabang hari, at ang pagsikat ng mapagkumbabang hari. So isa-isahin po nating pag-aralan mga kapatid at tingnan po natin kung paano po i-present ang ating Panginoong Jesucristo sa mga talatang ito bilang ating mapagkumbabang hari na dapat po nating hangaan, tularan at asahan. Tingnan po muna natin una ang mainit na pagsalubong sa mapagkumbabang hari. Magbasa po natin yan from verses 12 to 13. Ang sabi po doon sa verse 12, na kinabukasan ang isang malaking karamihan na nagparoon sa pista o nagsiparoon sa pista. Ayan. So kailan po yung kinabukasan na binabanggit po dito mga kapatid? Ito po ay kinabukasan matapos po ng tagpo in verses 1 to 11 kung saan naaral po natin nung nakaraan na nagkakainan po ang Panginoong Hesus at ang kanyang 12 mga alagad, ang magkakapatid na sina Lazaro, Maria at Marta, at si Simon na dating ketong na may-ari po ng ng bahay na kanila pong tinutuloyan sa lugar po ng Betania. So ayon po sa verse 1, kung babalikan po natin yung pinag-aralan natin last time, ang pangyayari pong ito ay nangyari 6 na araw po bago ang pista ng Pasko, which was Saturday, ayon po sa nakaraan po nating pangangaral. So nangyari po yung tagpong ito in verses 12 to 19, kinabukasan daw po ng Saturday, which was Sunday, mga kapatid. Kaya po traditionally, ito pong pangyayari pong ito ay sineselebrate po at inaalala ng mga Kristiyano na pangyayari tuwing araw po ng linggo, na tuwing sasapit na po ang mahal na araw, kung pamilyar po kayo sa tinatawag nilang Palaspas, di po ba? O yung tinatawag na Palm Sunday. So ito po yung inaalala nila during this time. Sunday, bago ang mahal na araw. So sa araw po na ito, inaalala ng marami ang tagpong ito sa kasaysayan, sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo noong po siya ay nagkatawang tao. Bagamat may mga Bible scholar, gaya po ni John MacArthur, na naniniwala na ito po ay nangyari sa Lunes, marami din pong mga scholars na naniniwala na ito po ay nangyari ng Linggo, gaya po ng atin pong pinapaniwalaan. So hindi po natin goal, mga kapatid, na isettle yung issue na yan. Ngayon, I don't think yan po yung pinakamahalagang issue na dapat nating sagutin. Ang malinaw lang po sa atin, ayon po sa talatang ito, nangyari po ito kinabukasan matapos ng pangyayari ng tagpo from verses 1 to 11. Again, ang sabi po sa verse 12, balikan po natin yung talata, ng kinabukasan, which was Sunday, ang isang malaking karamihan na nagsiparoon sa pista, pagkabalita nila na si Jesus ay dumarating sa Jerusalem. So dito, makikita din natin yung sobrang kasigatan na po ng ating Panginoong Jesucristo noon pong panahon pong ito. Sobrang daming tao ang sumalubong sa ating Panginoong Jesus nung nabalitaan po nila na parating na po siya sa Jerusalem. Gaya po na napag-aralan po natin nung nakaraan, ang pista po ng Pascua o yung feast of, tawag dito, Passover feast, ay isa po sa pinakamalaking pista ng mga Hudyo na ginagawa po nila taon-taon. Ito po ay dinadahuluhan ng daan-daang libong mga Hudyo mula sa iba't ibang dako ng mundo, sapagkat ito po ay mahalagang pista para sa mga Hudyo. So, we can expect na napakarami po talagang tao during this time sa Jerusalem. At maliban po sa mga Hudyo sa Jerusalem, napakarami pong Hudyo ang dumumog sa ating Panginoong Jesucristo noon po siya ay nasa Betania. Naalala niyo po yung sinabi doon sa verse 9 sa context po ng talata na ating pinag-aaralan. So may mga crowd sa Jerusalem at mayroong crowd na nabuo sa lugar ng Betania kung saan naroroon ng ating Panginoong Jesucristo bago po ito. So kung pagsasamahin po natin yung dalawang grupo ng mga taong ito ng Hudyo,
yung mga tao sa Betania, mga tao sa Jerusalem, masasabi po natin na sobrang daming tao, sobrang daming crowd ang makikita po natin noon pong panahong ito. Daan-daang libo, mga kapatid, o maaaring milyon pa. Ganoon po karaming mga tao ang sumalubong sa ating Panginoong Hesus noong panahon pong ito. Ganoon na po siya kasikat, mga kapatid, dahil po sa ginawa niyang himala noong binuhay niya muli si Lazaro. Now, ano po ang ginawa ng mga Hudyong ito nung sinalubong nila ang ating Panginoong Hesukristo? Let's now move on sa verse 13. Ang sabi po dito, sila po ay nagsikuha ng mga palapa. So yung mga palapa po ay mga sanga, no? Mga sanga ng mga puno ng palma at nagsilabas na sumalubong sa kanya na nagsisigawan, Hosana! Mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon, sa makatuwid bagay ang hari ng Israel. So kung babasahin po natin yung mga tala ni Mateo in Matthew 21, ni Marcos in Mark 11, at ni Lucas in Luke 19, yun po yung mga parallel passages ng pangyayari ito. And take note, mga kapatid, napakahalaga ng account po na ito na tinatawag na triumphal entry ng ating Panginoong Hesukristo bago siya pumunta sa Jerusalem. Napakahalaga niya na ang lahat po ng sumulat ng Ebanghelyo, no, Matthew, Mark, Luke, and John, ay tinala po itong tagpong ito na atin pong pinag-aaralan. No? Sa mga tala po nila na binanggit ko kanina, hindi lang po pala mga sanga ng palma ang kanilang mga kinuha, kundi iba't iba pa pong mga sanga ng puno. No? Dito kasi si John, binanggit lang niya, sanga ng palma. Pero if you will consider other records from other evangelists, makikita ho natin na iba't ibang sanga po ng puno ang kinuha po nila. Mababasa po natin sa mga parallel verses na kumuha rin po ang mga Hudyo hindi lang ng mga sanga, kundi ng mga balabal, no, nung panahon pong ito. Now, ano po ba ang ginawa nila doon sa mga sanga at sa mga balabal na ito? Ayon po sa mga parallel verses ng tagpo pong ito, inilatag po ng mga Hudyo sa daraanan ng ating Panginoon Kristo ang mga sanga at kanilang mga balabal na malamang karamihan po doon sa mga sanga ay mga sanga ng palma, sapagkat napakarami po ng punong iyon sa lugar ng Jerusalem ng panahong iyon at maging sa panahon po natin ngayon. Kumbaga, mga kapatid, ginawa nilang parang red carpet yung kanilang dalang balabal at sanga na para bagang may daraan na isang marangal na bayani o isang makapangyarihang hari. So you see the picture, mga kapatid, maraming tao, mayroong mainit na pagsalubong sa ating Panginoong Hesukristo. No, bakit po ang karamihan po ng dala nilang sanga ay mga sanga ng palma? Ayon po sa tala ni Apostol Juan. Hindi niyo po ba na itatanong, bakit po sanga ng palma particularly yung inilagay dito ni Apostle John? So maliban po sa napakaraming puno ng palma sa Jerusalem na nabanggit po na kanina, noong panahon pong ito, meron po itong historical context or historical significance, yung palm tree, yung sanga ng palm tree na dala-dala po nila. Kumulang 2 siglo po ang nakararaan bago po yung pangyayaring ito. Ang Jerusalem po ay nasakop ng bansang Syria. No? Ngunit dahil po sa matapang at magilas na pangunguna ng taong nagngangalang Simon the Maccabee, napalayas po niya yung mananakop at napalaya po niya ang Jerusalem. So matapos pong mabawi ni Simon the Maccabee at ng kanyang mga magigiting na kasamang Hudyo ang Jerusalem mula sa mga mananakop, sinalubong po sila ng mga Hudyo ng isang masigabong tugtugan habang ibinawagay po nila, take note, winawagayway po nila ang sanga ng palma. No? May palm tree. At mula po ng pangyayari pong iyon, 2 siglo po ang nakararaan bago po nito ay naging simbolo na po ng pagiging makabayan ng mga Hudyo, yung kanilang pagtatagumpay at kalayaan, and eventually naging simbolo na rin ng bansang Huda ang palm tree. So ito po yung historical significance kung bakit po palm tree ang dala ng karamihan ng mga Hudyo during this time. Kaya naman po sa aklat po ng Pahayag o Revelation chapter 7 verse 9, mababasa po natin doon na ang mga mananampalataya sa langit ay nakita ni Apostol Juan sa kanya pong pangitain na nakasuot po ng puti
Na kung babasahin niyo Revelation 7 verse 9, simbolo po ito ng pagiging malinis sa kasalanan ng mga mananampalataya dahil po sa sakripisyong ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. At sila po, mga kapatid, ay may hawak na sanga ng mga puno ng palma. At take note kung bakit po ganoon yung picture na nakita ni Apostle John sa kanyang vision sa Revelation. Sapagkat yung dahon ng palma o mga sanga ng palma ay sumisimbolo po sa kanilang pagiging mananagumpay sa kasalanan dahil po pa rin sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. So ganun po yung significance nung sanga ng palma na dala-dala ng mga Hudyo during this time. Kaya fast forward 200 years after po na makasaysayang pangyayaring iyon sa Jerusalem, na kinento ko po sa inyo kanina, inulit po nila yung ganitong klaseng pagsalubong at selebrasyon. But this time, ang kanila pong kinikilala ng bayani at hari na mangunguna sa pagpapalaya sa kanila mula sa pananakop ng mga Romano ay ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya po, ang kanilang sigaw habang sinasalubong siya ayon sa verse 13 ay Hosana, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon, sa makapatuwid bagay ang hari ng Israel. Yung salita pong Hosana ay isa pong salitang Hebreo na ang ibig sabihin ay save us please o iligtas mo kami, pakiusap. Gaya na makikita natin halimbawa kung saan galing itong phrase na ito sa Awit 118 verses 25 to 26 na binasa po natin kanina sa ating call to worship. Yung Hebrew word po na Hosana ay isa pong salita ng panalangin o pakiusap upang iligtas. No? Save us please, yun ang ibig sabihin po nun. And eventually, naging isang word of acclamation o salita ng pagpupuri sa isang Diyos at haring makapangyarihan na may kakayanang iligtas po sila. Yung phrase naman pong pumaparito sa pangalan ng Panginoon sa makatuwid bagay ang hari ng Israel in verse 13 ay pumapatungkol po sa pinangakong hari sa lumang tipan na magmumula mula sa lipi o lahi ni David na pinapaniwalaan po nating maghahari o ng mga Hudyo na maghahari magpakailanman sa buong mundo at siyang magliligtas sa bayang Israel mula sa kanilang mga kaaway at magpaparusa sa lahat ng mga bansang kumakalaban sa kanila, gaya ng mababasa po natin sa Awit 118. So maugong po mga kapatid at mainit ang usapin ng kalayaan mula sa pananakop ng dayuhan tuwing nalalapit po ang pista ng Paskua. Dahil gaya po ng alam po ninyo, inaalala po dito ng mga Hudyo yung pagpapalayang ginawa sa kanila ni Yahweh nung sila po ay nasasakop ng mga Ehipsyo, nung panahon po ng Exodo, kung pamilyar po kayo sa inyong mga Biblia. Kaya po lalong nagising yung ganito pong diwa sa mga Hudyo noong panahon ito. At dahil maliban po sa naaalala nila yung kung paano po makapangyarihang pinalaya sila ni Yahweh mula sa Ehipsyo, na pinapaniwalaan din pong kayang gawin niya ulit mula sa pananakop ng mga Romano, alam din nila na makapangyarihan ng Panginoong Jesus dahil sa mga himalang ginawa niya na pagharian at pangunahan sila tungo sa kalayaan mula sa mga kuko ng mga mananakop. Yun nga lang mga kapatid, na misinterpret nila ang paghahari ni Kristo. Inakala po nila na ito po ay political at physical na klase lamang na paghahari na magpapalaya sa kanila mula sa kuko ng mga Romano. Namintis po nila ng paghahari ng ating Panginoong Jesucristo sa kanilang mga buhay ay espiritual, na siya ding magpapalaya sa kanila mula sa kuko ng kasalanan na magbubulit sa kanila mula sa lupit ng impyerno. Ang isa pong irony dito, mga kapatid, at katawa-tawa, ay itong mga Hudyong ito na sumisigaw ng Hosana at sumisigaw ng paghahari ng ating Panginoong Hesukristo ay siya ding mga Hudyo. Kung tatalong kayo sa chapter 19 verse 15 ng kasaysayan na isinulat ni Apostol Juan, siya ring mga Hudyo ang magsisisigaw na ipako siya sa krus. Ipako siya sa krus. Hindi namin siya hari. Yun yung irony. No?
Dito, nung pumapasok ang ating Panginoon Jesus sa Jerusalem, sinasabi niya, Hosanna! Purihin ang hari ng ng Israel. Pero ilang days lamang after dito, ang sigaw na nila, ipako siya sa krus. Ipako siya sa krus. So yan po ang kwento sa likod ng mainit na pagtanggap ng mga Hudyo sa ating mapagkumbabang haring si Kristo. Now let's move on to our second point, ang pagpasok ng mapagkumbabang hari. Kanina po in verses 12 to 13, sinaysay po sa atin ni Apostol Juan kung yung mga pangyayari bago po dumating ang ating Panginoong Hesukristo sa Jerusalem. In verses 14 to 16, pababasa naman po natin dito ang pangyayari noong dumating na siya at pumasok po dito. Sabi po sa verse 14, at si Jesus, pagkasumpong sa isang batang asno, ay sumakay doon. So stop po muna tayo doon mga kapatid. Hindi na po binanggit dito ni Apostol Juan ng buong detalye dahil ito po ay summarized version lang ng buong kaganapan ng triumphal entry. Pero kung babalikan po natin again yung mga parallel passages nito in Matthew 21, Mark 11, Luke 19, inutusan po ng ating Panginoong Jesus yung dalawa sa kanyang mga alagad na kumuha ng dalawang hayop. So dito nakikita nyo isang hayop lang, di po ba? Pero originally, inutusan niya na kumuha ng dalawang hayop, isang babaeng asno o kabayo at ang kanyang anak. Anak ng kabayo. No? Kapag daw may nagtanong sa kanila kung bakit nila kinakalagan yung mga nasabing alagang hayop, ay sasabihin daw po nila ay kailangan ng Panginoon ang mga ito. No? So pagkakuha po nila ng mga hayop, nilagay po nila sa likuran ng mga hayop na ito yung kanilang mga balabal dahil marahil hindi nila alam kung saan sasakay sa dalawa na ito ang ating Panginoong Hesukristo sa kanyang pagpasok sa Jerusalem. Ngunit gaya po ng nabasa natin in verse 13, pinili po ng ating Panginoong Jesus na sumakay sa anak ng babaeng asno. Pinili niya yung mas maliit na kabayo. Marahil po yung nanay ng asno ay nasa unahan po niya habang hinihila po ng mga alagad. Sinusundan po ito ng babaeng, ng anak na asno, gaya ng karaniwang ginagawa ng mga anak na hayop sa kanilang mga magulang, di ba? Kung saan naroon yung kanilang mga magulang, sumusunod lang yung kanilang mga anak. So, hindi sumakay ang ating Panginoong Jesus sa nanay, yung mas malaking asno o kabayo, mas pinili niya yung maliit na asno. Now, bakit po pinili ng ating Panginoong Jesus na sumakay sa batang asno? Hindi niyo po ba naiisip yun? Kaysa doon sa nanay nito na mas malaki namang dihamak kaysa sa kanya para sakyan. So una, ito po ay upang tuparin ang propesiya tungkol sa kanya, gaya na makikita po natin in verses 14 to 15. Tingnan niyo po sa inyong mga Biblia, sabi diyan sa John 12, 14 to 15. At si Jesus pagkasumpong sa isang batang asno ay sumakay doon, gaya ng nasusulat. Huwag kang matakot, anak na babae ng Siyon, narito ang iyong hari ay pumaparito at nakasakay sa isang anak ng asno. So ang propesiya na ito na tinupad ng ating Panginoong Jesus ay galing po sa aklat ng propeta Zacarias, kabanatang 9, talatang 9, na bahagi po ng ating scriptures reading kanina, kung saan ganito po eksaktong mababasa po natin. And I quote, "Magalak kang mainam," Zacarias 9 verse 9, "Magalak kang mainam o anak na babae ng Siyon, humiyaw ka o anak na babae ng Jerusalem, narito ang inyong hari ay napaparito sa inyo, siya'y ganap at may pagliligtas, mapagmababa at nakasakay sa isang asno, sa isang batang asno na anak ng asnong babae." So ang Zacarias 9 ay pumapatungkol po sa pagdating ng mapagkumbabang hari ng Israel na siyang magliligtas sa kanila mula sa banta ng mga kaaway at hahatol sa mga kalaban nila. Interestingly, mga kapatid, kung titingnan po natin yung context ng Zechariah chapter 9 verse 9, yung mapagkumbabang hari po na binabanggit dito ay walang iba po kundi si Yahweh. No, kung may time kayo, basahin niyo yung buong Zechariah 9. Yung hari na binabanggit ng darating sa Israel ay si Yahweh. Sa makatuwid, mga kapatid, ito po ulit ay isang napakatibay na ebidensya ng ating Panginoong Jesus na pinapaniwalaan na hindi lang
isang ordinaryo o pangkaraniwang tao. Siya po ang kataas-taasang Diyos na si Yahweh. Siya po, ayon sa propesiya ni Zacarias, ang haring magliligtas sa bayang Israel, and by way of application sa New Covenant, sa church na binubuo ng mga mananampalataya, ang spiritual Israel, according sa Galatians chapter 6, verse 16. Siya po ang magbibigay sa kanila ng lubos na kalayaan sa kabayaran, kapangyarihan, and eventually sa kanyang muling pagparito sa presensya ng kasalanan. Yan po ang ating dakilang haring si Jesus na pinapropesiya sa aklat ng propeta Zacarias na nakasakay sa isang batang asno. Ngunit maliban po sa pagtupad sa propesiya, ang ating Panginoong Jesus po ay pumasok sa Jerusalem lulan po ng isang batang asno bilang tanda ng kanyang pagpapakumbaba. Taliwas po sa akala ng maraming mga Hudyo na ang Mesyas ay darating upang manguna ng digmaan laban sa mga mananakop nilang Romano. Siya po ay dumating sa Jerusalem, hindi para makipagdigma, kundi para sa kapayapaan. Siya po ay dumating hindi lang bilang isang hari na handang bilang isang haring handang makapagdigma. Siya po ay dumating bilang prinsipe ng kapayapaan. Dumating siya hindi sakay ng isang kabayong pandigma, bagamat nasa tabi lang po niya ito ng panahon po ngayon. Siya po ay dumating lulan ng isang batang asno na hindi pandigma. Hindi siya dumating bilang isang haring magarbo na sakay ng isang karwahe. Dumating siya bilang isang mapagkumbaba na hari na sakay ng isang maliit na asno. O kahanga-hanga ang pagiging mapagkumbaba ng ating kataas-taasang Diyos na si Jesus. Then nagpatuloy po si Apostol Juan sa pagkikwento in verse 16. Ang sabi po niya, and I quote, verse 16, ang mga bagay na ito ay hindi napag-unawa ng kanyang mga alagad sa pasimula, ngunit nang si Jesus ay naluwalhati na, ay sa kanila naalala ng mga bagay na ito ay sinulat tungkol sa kanya at kanilang ginawa ang mga bagay na ito sa kaniya. So nung nangyari po ito, confused po at lito yung mga alagad, hindi nila maunawa bakit sumakay sa asno ang ating Panginoong Jesus, bakit siya sinalubong ng ganito ng mga tao sa Jerusalem. Ngunit nung panahong ang Jesus po ay naluwalhati na, which means yung ating Panginoong Jesus ay namatay na sa krus ng Kalbaryo, nabuhay muli at bumalik na sa kanyang trono sa langit, nag-make sense na po ang lahat sa mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit po? Hindi po nila yun naunawaan ng una. Maaari tinatanong ninyo mga kapatid, sapagkat hindi pa po ibinubuhos sa kanila ng sagana ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ayon sa John chapter 7 verse 39. Ngunit siya po ay ipinangako, namely yung Holy Spirit, ay ipinangako sa ating Panginoong Jesus na darating sa kanila at nagbibigay sa kanila ng kakayanang maunawaan ang lahat ng mga bagay na itinuro niya matapos po niyang mamatay at maling mabuhay at bumalik doon sa Ama sa kalwalhatian. Gaya na pag-aaralan natin pagdating natin sa chapter 14 verses 15 and following. At nangyari po yun, mga kapatid, na fulfill po yun, na ibinuhos ang presensya at kapangyarihan ng Holy Spirit sa mga alagad, kaya naunawaan na nila ang lahat ng mga pagtuturong ito pagdating natin sa araw ng Pentecost in Acts chapter 2. Yun na po nag-make sense sa kanila ang lahat ng pangyayaring ito, na si Jesus pala ang katuparan ng propesiya ni Zacarias at marami pa pong iba. Na matapos po ng kwento ni Apostol Juan tungkol po sa pagdating ng ating Panginoong Jesus sa Jerusalem, tinapos po niya yung istorya sa pagpapahayag ng hindi mapigilang pagsikat ng ating hari at tagapagligtas. And that will lead us to our last point, ang pagsikat ng mapagkumbabang hari. Sa dulong bahagi po ng narrative na ito, tinapos ni Apostol Juan ang istorya sa pagpapakita po sa atin ng hindi mapigilang pagsikat ng ating Panginoong Hesukristo. Maalala po ninyo sa mga nakaraan nating pag-aaral na binanggit po ni Apostol Juan, ang gaya po nito, halimbawa doon sa verses 9 to 11, nagpatuloy po yung ganitong tema hanggang chapter 20 verse 26,
kung saan mababasa po natin na hindi lang mga Hudyo, kundi maging mga Hintil ay hinahanap-hanap. Pag sinabing Hintil, mga hindi Hudyo, ay hinahanap-hanap na po ang ating Panginoong Jesucristo. So in verses 17 to 19, makita po natin dito ang ganitong tema at tila umabot na po ang kasikatan ng ating Panginoong Jesucristo dito sa sukdulan. Tingnan niyo po sa huling mga talata in verses 17 to 19. Verse 17, ang karamihan niyang kasama niya nang tawagin niya si Lazaro mula sa libingan at siya'y ibangon sa mga patay, ay siyang nagpapatotoo dahil dito rin naman ang karamihan ay ayon at sumalubong sa kanya sapagkat nabalitaan nila na siyang gumawa ng tandang ito. Verse 19, ang mga Fariseo nga'y nangag-usapan. Tingnan ninyo kung paanong kayo'y walang anumang ikapanaig. Narito ang sanglibutan ay sumusunod sa kanya. So dito nabasa natin na ang may malaking contribution po sa pagputok ng pangalan ng ating Panginoong Hesus ay yung pagbuhay nga talaga kay Lazaro. Para talaga sa kanila, ito ay napakapambihirang pangyayari. At maliban kay Lazaro, yung mga naka-witness po ng pambihirang pangyayaring ito ang siyang nagpapatotoo sa maraming mga Hudyo at maraming mga tao. Kaya naman po napakabilis pong kumalat ang balita na lalong nagpatanyag sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo. Bagay na mas lalong kinaiirita ng mga Pariseo ayon po sa verse 19. Again, ang sabi po sa verse 19 ng mga Pariseo ngay nangag-usapan. Tingnan niyo po dyan, Tingnan ninyo kung paano kayo'y walang anumang ikapanaig. Narito ang sanlibutan ay sumusunod sa kanya. In other words, sinasabi nila sa isa't isa na walang pinatutunguhang mabuti yung ating napag-usapan, yung ating plinano. Imbis na mapatahimik na nila ng permanente ang ating Panginoong Hesus, mas lalo pang umiingay ang kanyang pangalan sa mga tao. Imbis na mabawi nila yung kanilang mga followers, mas lalo pang nababawasan ng mga ito at sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo. Yung sinabi po nila na ang sanlibutan ay sumusunod sa Kanya ay nangangahulugan na marami ng mga tao o marami sa mga tao, mapahudyo man po o Griego, ayon sa verse 20, ang interesado na at sumusunod sa Kanya. Kaya naman po hindi na magawang doctrine ng mga Hudyong ito ang ating Panginoon Jesucristo sa publiko dahil at least nung time po na ito mga kapatid, tinitingnan na po ang ating Panginoon Jesucristo na isang figure na pwedeng maging pag-asa nila mula sa paglaya nila mula sa pananakop ng mga Romano. At ito po yung dahilan mga kapatid sa pagpapatuloy na istorya kung bakit palihim nilang dinakip ang ating Panginoon Jesucristo sa Garden of Gethsemane. Dahil pwede yung mag-cause ng commotion at kaguluhan sa mga tao na naniniwala sa ating Panginoon Jesucristo. Sa makatuwid mga kapatid, hindi na mapigilan ang pagsikat ng mapagkumbabang hari na pinag-aaralan natin na eventually magdadala sa kanya sa Kalbaryo, sa krus ng Kalbaryo dahil sa matinding selos at galit sa kanya ng mga pinunong Hudyo. Bagay na ayon din naman po sa matagal na pong plano ng Ama sa Langit na siya po ay madala sa krus upang mamatay roon para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Na mga kapatid, bilang pagtatapos, ano po ang matututunan natin mula sa istoryang ito sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo? Ano po yung pwedeng maging aplikasyon nito mga minamahal sa atin pong mga buhay? Nabanggit ko po sa inyo kanina sa introduction yung main truth ng sermon po natin ngayong umaga. Ano po ulit yun? Si Jesus bilang ating mapagkumbabang hari ay karapat-dapat nating hangaan, tularan at asahan. So paano paraan po mga kapatid, karapat-dapat ang ating Panginoong Jesus na hangaan, tularan at asahan? Una, karapat-dapat po natin siyang hangaan dahil sa ipinakita niyang pagpapakumbaba sa kasaysayang ito. No? Nabibuild po ba sa inyo yung ganong klaseng paghanga sa ating Panginoong Jesucristo? Madalas po nagbabayad sa social media at hangang-hanga yung maraming
mga tao, sa tuwing mayroon pong mataas na nasa katungkulan sa gobyerno ang bumababa para i-meet yung pangangailangan ng kanyang mga nasasakupan. Hindi po ba? O sige, sa pangalanan ko na, halimbawa si Mayor Vico Soto, di ba? Maingay na maingay yung kanyang pangalan kasi hindi pangkaraniwan yung kanyang ginagawa, di po ba? Yung mga mayor, hindi nyo madalas makita sa kalsada. No? Nandun lang sila sa opisina nila. Pero si Vico Soto, nakikita siya sa kalsada at nakakadaong palad niya yung kanyang mga nasasakupan. No, nung panahon ng pandemic, hindi ko siya kinakampanya, hindi ko naman alam kung tatakbo siya. No? Talagang nandoon siya handang itaya yung kanyang buhay para sa mga naapektuhan ng pandemic. Kaya marami pong nagpo-comment doon sa comment section ng kanyang page, my next president. Di po ba? Pero hindi po ba higit nakahanga-hanga ang pagbaba ng ating Panginoon sa Kristo? Hindi lang sa posisyon sa gobyerno, kundi mula sa karangyaan po niya sa langit. Hindi po ba hindi hamak na mas malaking pagbaba yon sa case ng ating Panginoon sa Kristo? Can you imagine, mga kapatid, Diyos nakataas-taasan sa lahat. Wala na po mas mataas sa kanya kay Vico Soto. May mas mataas pa ka sa kanya, congressman, presidente. Pero ang ating Panginoon sa Kristo, siya na po yung kataas-taasang sa lahat. Utusan po niya lahat ng sandatahang anghel sa langit. Ganun siya kataas. Tapos bumaba siya dito sa lupa sa kailaman ng isang pipitsuging asno. No? Papasok sa Jerusalem. Ngunit higit pa po dito, hindi pa po dito, mga kapatid, natatapos yung kanyang pagpapakumbaba. No? Doon po sa krus ng Kalbaryo, namatay siya ng isang pinaka-nakakahiya, pinakamalupit, at pinakamababang uri ng kamatayan. Di ko minsang nabanggit sa inyo na yung mga pinapako sa krus ng Kalbaryo ay mga pinapako lamang doon ay mga pusakal na kriminal. Hindi lahat. No? Ayon po sa Filipos 2:6-8, and I quote, na siya bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. At palibhas ay nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Parinig niyo po yun, mga kapatid. Grabing pagpapakumbaba, mga kapatid, ang ginawa ng ating Panginoon Kristo para lamang sa kapakanan ng mga lapastangan at mga makasalanang gaya natin. Ngunit ginawa niya dahil sa kanyang grabing pag-ibig sa atin. At dahil diyan, deserve din ng ating papagkumbabang hari ang grabing paghanga, pagkilala, at pagpupuri. Ngunit hindi lang po natin siya karapat-dapat hangaan, mga kapatid, dahil sa pinakita po niyang pagpapakumbaba, karapat-dapat din po natin siyang tularan. Diba? Karapat-dapat din po natin siyang tularan. Ito po hindi lamang isang false humility, kasi marami nang ganun ngayon, kunyari humble, pero deep inside, hindi naman, di ba? Ito po ay nagmamanifest, yung kanyang humility ay nagmamanifest sa kanyang pagiging selfless, at pagiging handang mag-serve o maglingkod sa iba. Naparito po sa lupa ang ating Panginoong Hesus, hindi dahil may kailangan siya sa atin, kundi naparito siya dahil napakalaki ng ating pangangailangan sa Kanya. Kailangan natin ng isang perpektong sakripisyo upang mabayaran ang lahat ng ating pagiging mga makasalanan at mapaglupag ang banal na puot ng Diyos dahil sa ating mga katampalasan. At dahil po dyan, hindi po naging makasarili ang ating Panginoong Hesus na nanatili na lang siya sa kanyang komportabling sitwasyon sa langit. Kusang loob po siyang nagpakumbaba, nagkatawang tao dito sa lupa para paglingkuran tayo. No? Matthew chapter 20 verse 28, the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Mga kapatid, ganito pong klase ng humility ang dapat mayroon ang bawat membro ng ating iglesia. Ang church ay hindi po isang entablado para magpagalingan tayo.
Ang church ay hindi isang gobyerno para hanapin natin kung ano ang mapapalat mapapakinabangan natin. Bagamat totoo namang may pakinabang sa pagiging member ng church, spiritually speaking. Ang church po ay umiiral upang paglingkuran natin ang Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod natin sa bawat kapatid natin sa iglesia. In other words, pumasok ka sa membership ng church na tinatanong mo hindi kung ano ang mapapala mo, kundi ang tinatanong mo ay kung ano ang maitutulong ko. Magkaiba po yon mga kapatid at mga minamahal. At natetest po kung meron tayong ganitong diwa ng pagpapakumbaba ng gaya ng sa ating Panginoong Jesus kung handa tayong magsakripisyo at maglingkod para sa iba. No? Again, sabi ni Paul, dun pa rin sa Philippians chapter 2, verses 3 to 5, huwag ninyong gawin ang anumang sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo o pagmamayabang, kundi sa kababaan ng pag-iisip. Nakita nyo? Kababaan ng pag-iisip. Paano yon? Na ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa kanyang sarili. Huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang sa kanyang sarili, kundi ang bawat isa naman ay sa iba't iba. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito ay na kay Kristo Jesus din naman. Mga kapatid, magkaroon tayo ng mapagkumbabang isip na gaya ng kay Kristo, na hindi inuuna ang sarili, no? Kundi ang kapakanan ng ibang tao, lalong-lalo na po ang ating mga kapatid. Panghuli po, maliban sa ating paghanga at pagtulad, karapat-dapat din po nating asahan ang ating mapagkumbabang hari. Asahan po saan? Maring tinatanong po ninyo. Asahan po sa kanyang muling pagparito. Hindi na siya, sa kanyang muling pagparito, mga kapatid, hindi na siya nakasakay sa isang asno, kundi sa isang kabayong pandigma. Upang tapusin ang lahat ng kasamaan at kasalanan at iligtas tayo mula sa ating presenteng kalalagayan. Ayon sa Revelation chapter 19, verses 19 to 21. Sa kanyang muling pagparito, sasalubungin siya ng mga gaya nating mananampalataya habang bumababa siya mula sa langit, at gaya nito kasama tayo na paparada pagdating ng hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Kapatid, anong encouragement ang dala po nito sa ating mga buhay? Gaano man kahirap ang presente mong kalalagayan ngayon, gaano ka man kadalas umiyak at masaktan, kung ikaw ay na kay Kristo, lahat ng mga ito ay pawang mayroong katapusan. Asahan mo ang kanyang muling pagparito. Dito ka humugot ng lakas, dito ka humugot ng kaligayahan, dito ka humugot ng pag-asa. Na ang ating mapagkumbabang hari ay muling paparito, and this time, bilang isang maluwalhating hari na handang makipagdigma at saklolohan po tayo. Purihin po ang ating mapagkumbaba, ngunit maluwalhating Panginoon. Magsitayo po tayong lahat, mga kapatid, at